Sir, maganda yan. Attorney Quijano, ito naman, nakita ko lang ngayon sa mga balita ay ang DSWD ay nagbahagi kanina lamang, no? Kanina lamang sa ng mga social pension na dati-rati ay 500 lang ata, ngayon ay naging 1,000 na. Ano po ang pagtanggap dito ng inyong komisyon? Ito po ba, sapat po ba ito, attorney, yung 1,000 na ito na nakikita ninyo o dapat mataasan pa? Meron ba kayong mga ganun panukala po ba sa hanay po ninyo sa mga senior citizen? Actually, nung pinalabas ang batas, ang NTSC po had an opportunity na siyang gumawa ng IRR. Kaya bahagi rin tayo dito sa success ng ating pamahalaan na nag-increase yung social pension from 500 naging 1,000. Siyempre, hindi matapos ang problema kasi may mga waitlist doon pa na hindi nasali dahil yung batas na naipasa ay nagbigay lang ng increase sa mga tumatanggap ng 500 to 1,000. So, yung mga waitlist ay hanggang ngayon nag-aantay. Sana po magbigyan pagsilito dahil Roland, Robert, yung pagbibigay sa ating mga senior citizens ay nakasaad yan sa batas. So, walang pwedeng gawin ang ating executive branch kung walang batas na itinapasa na manggagaling sa legislative branch. Kaya yung 1,000 po ay sabihin natin yan yung sagat na ibinibigay ng ating legislative branch na silang ayunan naman ng ating executive branch. Ngunit, siyempre, kung pag-aaral ang pag-uusapan natin, siyempre may mga pag-aaral na nagsasabing walang-wala talaga yung poorest of the poor deserves to have more. Dapat nga abot ang 3,500. Ngunit hindi po posible yan hanggang walang batas. Ang batas po ay nagsabing at ang nakasal sa batas, ang social pension ay binibigay sa indigent at ang amount ay binibigay sa indigent senior citizen ay 1,000 pesos lamang. Attorney, maganda nga yan, no? Yung mga pagbibigay po ng mga ganyang sa ating mga senior citizens. Yung kanunok ko lang po, paano po natin po na-monitor at masisigurado yung security na talagang napupunta po ito sa ating mga senior citizens? Ano po yung process nito? Paano po nila natatanggap yung mga benepisyo na ganito tulad ng mga cash na ganyan? At may datos rin po kayo na gaano karami po ngayon ang mga senior citizens natin dito sa Pilipinas? Okay. Ang senior citizens sa Pilipinas, nagpas ng 12 million. Ang tumatanggap ng social pension, yung sinasabi natin pension sa mga entitled senior citizens, ay umaabot ng 4,080,000. Ang waitlisted ay 400,000. Ang pamamaraan ng pamamahagi nito ay pinag-aaral ng National Commission dahil sa darating ng panahon at ready na ang DSWD na i-transfer yung trabaho na yan. Kasi sa ngayon, ready na tayo ready na ang NHS dahil may regions na tayo na pwedeng sila na ang mamahagi. Ngunit, siyempre may mga paperwork ito at kailangan ng readiness ng DSWD. Inaantay natin ang DSWD na i-transfer yung trabaho ng pamahagi ng social pension sa National Commission of Senior Citizens. Sa pamamaraan ng DSWD, ang pamamahagi ay personal at face-to-face. May exception sila binigay, yung sa financial, yung mga last mile na mga nagbibigay ng pera tulad ng Gcash, Paymaya, o Palawan, etc. But pinag-aaralan pa rin nila at tayo din, nag-aaral tayo paano natin mapabot ang mga benepisyo na hindi kailangan mag-face-to-face ang senior citizens. So yung balitang nag-distribute ng social pension ngayong araw na ito ay palagay ko face-to-face ang sistema. Kaya dapat pag-aralan maigi dahil yung mandato, yung directive ni PBBM ay
dapat digitalization ay gamitin din para sa masa naman, darating doon sa mga senior citizens yung suporta na hindi kailangan face-to-face. Okay, maganda yan, no? At least, sana nga talaga mapunta sa magamit ng ating mga senior citizen itong 1,000 pesos. At kung tumaas man, sana magkaroon pa ng gano'n, no? Tumaas pa sana para mas magamit ng ating mga senior citizen.